Walang hiya ka! Napakasama mo! Kahit na masama ang isang tao, may pag-asa pa rin na magbago yon! Hindi! Hindi ako papayag na gawin yan sa itay ko! Magbabayad ka sa ginawa mo! Pero huli na ang lahat! Kahit ano pa ang gagawin nyo, hindi na pwedeng bawiin ang sumpa ng pagiging aswang na nasa ugat na ng itay mo, Puloy! Duwag! Napakaduwag mo! At hindi magtatagal ay gagawin ko na rin mga aswang ang lahat ng tao sa inyong baryo! Hindi ko yung papayagan. Isa akong manunugis at pipigilan kita sa lahat ng masama mong balak. Itong sa'yo! Tanggapin mo ang gupit ng aking buntot pagi! Buntot pagi? Walang silbi ang bagay na yan sa akin! Abwak! Turuan ang leksyon ng mga mortal na yan! Kapanong version 2.0. Halika, manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aahli ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. May mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag, lalo pat nasa modernong panahon na tayo ngayon. Katulad na lamang ng mga sinaunang aswang na mukhang halimaw. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang lalaking nakatuklas ng puntod ng isang aswang. At hindi lang yon, may kasamang mga ginto at diamante pa ang loob ng kabaong nito. Paano kung bigla na lamang mabuhay ang sinaunang aswang dahil natanggal ang selyo ng puntod nito? At paano kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ng mga tao sa paligid mo? Ito ang kwento ni Puloy at kung paano niya napuksa ang isang sinaunang aswang. Muli, ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay, at ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula ng ating kwento ngayong araw, kung bago pa lang po kayo dito sa channel natin na ito at mahilig kayo sa mga ganitong kwentong katatakutan, kung maaari pindutin nyo ang subscribe button pati na rin ang notification bell. Yung bell po na may nakalagay na all, yung po ang pindutin nyo para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong mga videos. At kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw, pakipindot na rin po ang like button at pakishare na rin po ang ating video ngayong araw para mas marami pa tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. Mag-comment na rin po kayo sa baba kung ano ang saloobin nyo sa kwento natin ngayong araw. Babasahin po natin yan isa-isa. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hoy, Puloy! Anak! Anak! Gumising ka na dyan! Oh, Tay, bakit gising pa po kayo? Matulog na kayo. Maaga pa tayo bukas, oh. Tay, baka antukin na naman kayo sa trabaho niyang bukas. Gumising ka! Walang yao! Galing ako sa hideout. Nalaman na nila ang ginagawa natin. Anong galing ka sa hideout? Akala ko ba natulog ka na kanina? Pambihira naman, oh. Bakit pa kayo napunta sa hideout? Sinabi kasi ni Cardo kanina, nakakausapin ako ni Bossing. Akala ko naman may papagawa. Uy, bakit ka naman daw pinatawag? Nakakainis naman, oh. Ang sarap na ng tulog ko, eh. Yun na nga. Gumising ka na nga dyan. Pinapaulit mo nga sinasabi ko, eh. Yun nga, nalaman na nila ang ginagawa natin, Puloy. Ano? Teka lang, Tay. Ano yan? Mga pasaba yan? Sinaktan ka ba nila? Ha? Magsabi ka, Tay! Muntik na ako kanina kina Albert. Mabuti na lang at nakatakas ako. Papatay nila tayo. Puloy, kailangan na natin umalis dito ngayon din. Ano na gagawin natin? Teka, Tay. Mukhang may paparating na tao. Naririnig niyo po yun? Mga yabag. Sila na yata yan. Batsi na tayo, Nak. Paninintikan tayo nito kapag naabusan nila tayo rito. Ayun na sila, Tay.
Putya, tumakas na tayo! Saan? Wala naman tayo mapupuntahan eh. Kahit saan basta walang sindikato. Kesa naman magpapahuli tayo sa mga yan. Matutodas tayo, Tay. Bilisan mo na. Dito tayo dumaan sa likod. Bilis na! Ito na nga ba sinasabi ko, Tay. Talagang malilintikan tayo kapag nalaman nila na niloloko natin sila at ninanakaw natin yung pera ni Bossing. Huwag ka na nga magsalita dyan. Umalis na lang tayo. Dami mo pang satsat eh. Ayan na, nagpapaputok na sila ng baril. Siguradong madadamay ang buong barangay nito. Talin mo ang bag na yan. Nandyan lahat ang pera at yung mga nakuha natin. Huwag na huwag mong iwawala yan ha. Talagang pinagandaan mo ito, Tay. Alam ko naman na mangyayari talaga ito eh. Hindi natin habang buhay na maluloko ang mga sindikato. Kung ganun, batsi na. Ikaw na mauna, Tay. Sa likod niyo lang ako. Doon tayo. Puntang palengke yan. Mas mabuting sa palengke tayo. Dahil may mga bus pa sa oras na ito. Makakasakay pa tayo doon. Pambihirang buhay naman to. Minus pogi points to sa mga chika babes sa palengke. Puro na lang pagpapapogi na iisip mo eh. Kahit na hinahabol na tayo ng mga papatay sa atin. Ay nako, umayos ka na nga. Bilisan mo. Tay, nasa likod natin sila. Takbo na! Putya, papatayin talaga nila tayo. May mga baril sila oh. Malamang, sindikato nga eh. Takbo na, Tay! Ayun, Tay! May motor! Kunin na natin! Hindi naman sa atin yan anak eh. At kailan pa kayo nagkaroon ng respeto sa gamit ng iba, Tay? Pera nga na sindikato, hindi nyo pinalampas eh. Siraulo ka talaga. Sige na, ikaw na mag-drive. Akin na yung bag. Putya, walang susi to, Tay! Pagbihira naman oh. Ako na nga dyan, ang bagal-bagal mo. Kahit walang susi ay mapapandar ko itong motor. Uy, aba, umandar nga. Marunong ka palang mangarnap, Tay. Paano mo nagawa yun? Dahil mo pang sinasabi, sakay na! Maabutan na tayo ng mga lintik na yon. Ilis na! Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga suking tagapakinig ng channel ninyo. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Puloy. Tubong Kapis, pero sa Maynila kami nanirahan ng ama ko ng maraming taon. Bumalik lang kami sa probinsya nang masangkot sa isang sindikatong ama ko. Nakadispal ko siya ng malaking pera kaya tumakas kami. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay totoo kong karanasan nang bumalik kami sa probinsya na kinalakihan ko. Tahimik, payapa, sagana sa pagkaing masustansya. Kahit na may pangamba kami kasi may naiwang atraso si Itay sa mga sindikato, masaya ako noong muli kaming nakabalik sa baryo kung saan ako ipinanganak. Ang buong akala ko ay makakapagsimula na kaming muli ng isang bago at malinis na simula sa islang yon. Pero hindi pala. Dahil ilang araw lang simula nung nakabalik kami ay binalot na kagad ng kababalaghan at nakakakilabot na pangyayari. May nahukay na isang bangkay ng halimaw ang Itay at doon na nagsimula ang lahat. Anak, sigurado ka ba talaga na hindi na tayo matutunton ng mga buwisit na sindikatong yon? Hindi rin ako sigurado, Tay. Pero malayo-layo naman ang probinsya natin eh. Hindi na siguro. Tsaka, bakit natatakot kayo? Gawain nyo naman po ito eh. Ang tumakas kapag may nagagawang kasalanan. Abat, tarantado ka ha? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan natin. Kinabukasan? Wala tayong kinabukasan dyan, Tay. Ang makukuha natin ay karma. Makakarma tayo sa mga ginagawa natin panluloko sa kapwa. Anong karma? Galing sa masama ang perang ito. Hindi tayo makakarma. Aasenso tayo dito. Makikita mo, magsisimula tayo ng bagong buhay sa probinsyang gamit itong pera na nasibat natin. Tay, magkano ba talagang lahat ng yan? Baka pwede namang bigyan nyo ko kahit kaunting balato. Uwi tayong probinsya, dapat poging-pogi ako pagdating dun. Para mapawaw yung mga chika babes natin dun. Anong poging-pogi? Huwag ka na mangarap pa.
Malas mo sa akin ka nagmana at hindi sa nanay mong si Isabel. Kung sa kanya ka nagmana, masasabi ko talagang pogi ka. Tay naman oh, basag trip ka talaga kahit kailan. Basta, pagdating natin sa probinsya, sa bahay ni Tessa tayo tutuloy. Huwag kang makakamaling banggitin tong perang dala natin ha. Malilintigan ka talaga sa akin, Puloy. Hindi yan. Basta bigyan niyo ako ng pambili ng bagong pang Japorms. At shades ha, para cool tingnan. Eto, 2,000. Basta yung sinabi ko ha. Uy, huwag ka mag-alala, tay. Kahit naman hindi ako sang-ayon sa mga racket mong panggagancho hindi rin naman kita kayang ilaglag eh. Nandito na tayo sa baryo. Bumaba na tayo sa bangka. Alam na ni Tessa na darating tayo ngayon. Naganda yun ng pagkain. Saktong-sakto gutom na ako. Ito na ba yung dating baryo natin, tay? Naalala ko lang dito sa baryong to yung mga kubo ng kapitbahay natin noon Ibang-iba na ang itsura nito ngayon Ilang taon na rin yon. Batang-bata ka pa nun. Maligayang pagbabalik sa atin. Ito na ang bagong simula natin. Nakakalungkot lang kasi hindi natin kasama ang inay mo. Yaan nyo, tay. Siguradong nasa mabuting kami naman na si nanay ngayon Tara na, gutom na ako Ayoko pa namang magutom kasi nakakapangit daw yun. Magkamukha tayo anak. Huwag mo nang pangarapin na maging gwapo ka. Si tay talaga, palaging kontrabida sa pagiging gwapo ko. Hayaan nyo, tay. Itong mukhang ito, makakahanap din ito ng magandang jowa, no? Nang makarating kami sa destinasyon namin, ay kaagad na sinalubong kami ng tiya Tessa ko. Ang huling alaala ko sa kanya ay ilang taon na rin ang nakalipas. Nang makita ko siyang muli, ay ganun pa rin ang itsura niya kahit na 60 anyos na siya. Hindi man lang nagbago ang kanyang itsura. Malapad ang mga ngiti na niyakap niya kami ni tatay. Bakas sa mukha niya na nagagalak siya na muli kaming makita. Puloy, ikaw ba yan? Magandang tanghali po sa inyo, tiya. Opo, si Puloy nga po ito. Tessa, kapatid ko. Masaya ako at nagkita rin tayo sa wakas. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Ay nako, ang laki-laki mo na, Puloy. Ang dito pa nung huling kita ko sa iyo Ngayon ay binatang-binata ka na. Ganun po talaga yon, tiya. Habang lumalaki mas lalong pumopogi. Palabiro din pala itong anak mo, Gusting. Halina kayo. Pasok kayo rito. Alam kong pagod kayo sa biyahe kaya naganda na ako ng pagkain para sa inyo. Uy, saktong-sakto. Ako'y nagugutom na talaga Namiss ko rin tong masarap mong luto, Tessa. Sus! Nambola ka pa talaga. Sige na, pasok na sa hapag. Kakain na tayo. Huwag kang maya, Puloy ha. Kain lang ng kain. Masarap ang niluto ko. Siya nga pala, Tessa. Matanong ko lang. May mga bakanting trabaho ba dito sa baryo natin na pwede kong pasukan? Alam mo na, hindi ako sanay na walang trabaho Huwag ka mag-alala. Natanong ko na si Rufino dyan. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan kumain na muna tayo. Napakapait ng tiyahin ko, Kabanong. Na mga oras na yon ay talagang naisip ko na tama ang naging desisyon namin ni Itay na bumalik sa baryong yon. Pagkatapos namin magtanghalian, ay nagkwentuhan na muna si Tia at ang Itay. Ako naman ay umidlip sandali dahil may nakita akong duyan sa likod ng bahay. Napakaaliwalas ng panahon ng araw na yon, Kabanong. Ang sarap ng hangin, walang halong polusyon. Malayo sa mausok at maingay na busina ng mga jeep sa Maynila. Pero sa pag-idlip ko ay dinalaw ako ng isang kakaiba at nakakakilabot na panaginip. Isang halimaw na nakagapos, mga taong nakasuot ng puting damit na may mga palamuti sa mukha nila. Galit na galit ang halimaw. Ang akma na itong dadamba sa akin ay naputol ang panaginip ko.
Puloy! Puloy! Ay! Gumising ka, Puloy! Nananaginip ka na masama! Ha? Ah, sana ang halimaw. May halimaw, tiya. Nako! Anong klaseng panaginip pa yan? Walang halimaw dito! Isang masamang panaginip lang yan, Puloy! Ang sama naman ng panaginip ko na yun. Nakakatakot. May nakita kong isang halimaw. May maraming mga mata. Ang tulis ng pangil. Tsaka may sungay. Kung ano-ano kasi pinapanood mo sa telebisyon yan ang resulta niyan. Sinasabi ko na sa'yo na huwag kang magbabad sa telebisyon. Masama sa utak yan. Naninibago ka lang siguro sa lugar, Puloy. Ay nako, hindi ka pa nga nag-iisang araw dito Eh ano, sasama ka ba sa amin? Pupuntahan namin yung puntod ng lolo mo doon sa sementeryo. Sementeryo? Oh, sige po. Sasama po ako. Para naman mawala sa isip ko yung nakakatakot na panaginip. Mas mabuti nga yan para naman makapasyal ka dito sa atin. Malaki na kasi yung pinagbago dito simula nung umalis kayo. Mas maraming tao ngayon at mas maingay. Hindi naman kalayuan ng sementeryo ng Baryo Cabanong. Ilang minuto lang kaming naglakad at narating na kagad namin ito. Tahimik ang lugar. Walang tao. Dahil na rin hindi naman panahon ng undas noong nagpunta kami. Bumili kami ng kandila at bulaklak. Nag-alay kami ng dasal para sa yumao kong lolo at lola. Alam niyo ba, may mga peryahan dito sa atin tuwing linggo. Mga gusto niyong pumunta, sasamahan ko kayo. Tiya, may pwede bang ma-applyan ng trabaho dito? Bala ko sanang maghanap ng trabaho Ayoko matambay sa bahay, nakakabagot. Oo nga, Tessa. May alam ka ba? Ayaw naman namin ni Puloy na maging pabigat kami sa'yo. Lalo pat hindi naman kami kasama sa budget mo sa bahay. May marami dito gusting. Pero sa pagkakaalam ko naghahanap sila ng papalit sa sepulturero doon sa lumang sementeryo. Lumang sementeryo po? May ganyan pala dito? Yung abandonadong sementeryo ba doon sa may Borol? Oo. Hindi na kasi kaya ni Mang Tinoy ang trabaho. Nasa 90 anyos na kasi siya Kaya naghahanap sila ng pwedeng pumalit. Ano pong nakalibing doon, tiya? Siyempre, mga tao. Kung si Puloy talaga, palabiro din Ang mga nakalibing doon ay mga mamamayan dito sa baryo natin noon. Yung mga sinaunang tao na unang nagtatag nitong baryo natin. Balita ko maraming mayayaman ang nakalibing doon Di ba, Tess? Ay, ewan ko. Pero yun ang sabi nila. Hindi ko naman inusisa. Ano, interesado ba kayo? Kasi sasabihin ko kay Anton na gusto niyong magtrabaho doon. Baka maunahan pa kayo ng iba. Hindi naman mabigat ang trabaho doon sa sementeryo. Ay, sige ba. Kahit anong trabaho papatusin namin. Magiging mapili pa ba kami? Kapos na kami sa pera. Nang makauwi kami sa bahay, ay naghanda na ng hapunan si tiya. Kami naman ni Itay ay inayos ang magiging silid namin. Naalala ko ang komento ni Itay tungkol doon sa mga mayayamang nakalibing sa lumang sementeryo. Kaya tinanong ko siya, Tay, nabanggit niyo na maraming mayayaman doon sa lumang sementeryo. Bakit niyo alam? Matagal na panahon na kayong nawala dito. Matagal na panahon nga pero dito ako lumaki. Alam na alam ko ang lugar na ito. Maraming mayayamang residente dito noon, sabi ng inay ko. May mga lahing Kastila at may mga praile na Espanyol. Ganun po ba? Bakit niyo naman biglang natanong? Huwag niyo sabihin may masama na naman kayong balak Kayo talaga Ay, anong masamang balak? Aba, ganyan na talaga ang tingin mo sa akin Natanong ko lang kasi naalala ko. Ikaw talaga, kung ano-anong nasa isip mo. Kaya ka nananaginip ng masama kasi ang sama ng utak mo Sus, kilala na kasi kita, Tay. Alam ko na kung anong nasa isip nyo kapag nagtatanong kayo ng ganyan. Ay nako, tamahimik ka na nga dyan. Baka marinig ka ng tiya mo lagot ka talaga sa akin.
Doon ka nga sa labas. Nakakairita ka na ha. Ito naman, ang pikon. Nagtatanong lang yung tao eh. Pero, ano palang plano mo, Tay? Halika rito. Isarado mo yung pinto. Baka may makarinig sa pag-uusapan natin. Oh, ayan. Sarado na. Para naman tayong mga kriminal nito, Tay. At bakit? Hindi ba? Ano nga, Tay? Makinig ka, Punoy. Yang lumang sementeryo na yan, maraming nakalibing na mayayamang residente noon. Sa nalaman ko noon, may mga kasamang ginto at alahas sa mga nakalibing dyan. Po, ibig sabihin, may mga kasamang kayamanan po dun sa mga libingan? Kasama talaga sa mga kalansay? Tumpak! Yun nga! Hukayin niyo po yung mga yon, Tay? Hindi po ba bawal yun? Magpapahuli ka naman ba? Siyempre, hindi tayo magpapahuli. Sa gabi natin huhukayin ng mga libing para walang witness. Tay, hindi pwede yung gagawin nyo. Masama talaga. Hindi nyo lang binubulabog ang mga matagal lang nahihimlay eh. Nanakawin mo pa talaga yung kayamanan nila. Tay naman oh. Wala nang silbi ang mga ginto doon. At saka, hindi pa nga tayo nakakahukay para ka maglupasay dyan. Mas kailangan natin ang mga yon para mapakinabangan. Huwag ka nga magulo. May plano na ako. Naku, ewan ko sa inyo, Tay. Wala na talaga kayong maisip na matino eh, no? Puro na lang talaga katarantaduan ang nasa utak nyo. Madadamay pa si Tia dyan sa mga balak nyo eh. Ano ka dadamay? Aba, kung ayaw mo akong tulungan, ayos lang. Ganyan ka naman talaga eh. Walang suporta sa akin. Para sa ating dalawa lang naman to ginagawa ko. Ay nako, at ginamit nyo pa talaga yung mga ganyang salita ah. Oo na, pero sinasabi ko sa inyo, Tay ah, kapag alanganin tayo, hindi na natin itutuloy. Ano, deal? Oo na, daming arte. Tulungan mo na nga lang ang tiya mo doon. Tinugulo mo pa yung pagpaplano ko eh. Hindi ko talaga nagustuhan ang mga plano ng itay ko, Kabanong. Pero kahit na ganun ay wala akong magawa. Magtatampo siya kung hindi ko siya susuportahan sa kanyang mga plano. Kaya sa ilang araw na nagtatrabaho kami bilang mga bagong supulturero sa lumang sementeryo, ay unti-unti ding ginagawa ni Itay ang plano niya. Hinahanap niya kung sino ang mayayaman na nakalibing doon. Hinuhukay niya ang mga puntod at kapag wala siyang nakikita mga alahas at ginto, ay ibinabalik niya ang mga ito. Ginagawa niya yon sa loob ng maraming araw, gabi-gabi. Mabuti na lang at hindi nahahalata ni Tia na nawawala kaming dalawa ni Itay tuwing gabi at uuwi lamang kapag madaling araw na. Hanggang isang gabi, ginising ako ni Itay. Puloy, anak. Gumising ka dyan, Puloy. Huy! Putya! Tulog mantika naman tong lalaking ito eh. Huy, Puloy! Oh, Tay. Bakit po? Anong meron? Sumama ka sa akin. May kailangan kang makita. Po? Saan? Tsaka, bakit ganyan ang itsura nyo? Nagukay po ba kayo? Bakit hindi nyo malang ako isinama, Tay? Hindi kasi ako mapakali. Parang tinatawag ako ng sementeryong yon. Kaya nagpunta ako mag-isa. Para kasi may bubulong sa akin na maghukay eh. Teka nga. Babagon muna ako. Nakita ba kayo doon? Hindi ka maniniwala sa nakita ko. Ang jackpot kayo, Puloy! Tay naman, napakasama na ng ginagawa nyo. Oy, ang dami mo ng satsat ha. Ano, sasama ka pa o hindi? Mangbibihis lang ako, Tay. Sandali lang ho. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang makarating kami sa lumang sementeryo. Nakita ko kaagad ang hinukay ni Itay na puntod. Sa hindi malamang rason ay biglang nanindig ang mga balahibo ko at binalot ng matinding takot ang buong puso ko. Buo pa ang kabaong, yari sa narayon at may mga nakaukit na salitang hindi ko mabasa sa bawat gilid.
Doon ako napakunot ng noo nang makita ang gintong kandado at kadena na nakapalibot sa kabaong. Tay, hindi po maganda ako tungkol dito eh. Bakit nakakadena yung kabaong na yan? May kabaong bang nilalagyan ng kadena at kandado? Ikaw, hindi ka talaga nag-iisip ano? Kaya may kadena at kandado yan. Kasi may kayamanan na nakatago sa loob niyan. Natatakot ako dyan, Tay. Paano kung may kakaiba pala dyan? Kaya yan nakakandado. Tsaka, walang pangalan yung puntod na ito. Oh. Kilala niyo ba kung sinong nakalibing dito? Mahalaga pa ba yun? Putya, wala akong pakialam kung sino man itong Poncio Pilato na nandito. Ang mga ginto lang ang gusto ko. Halika dito. Gamitin mo itong martilyo para masira yung kandado. Bilisan mo na. Baka maabutan tayo ng mga tanod dito eh. Di, sa kulungan ng bagsak natin. Pambira ka talaga tayo. Ikaw ang mas matanda sa akin pero bad influence ka sa anak mo ha. Ay, daming shot-shot. Kilos na, sige na. Naliligo ko sa malamig na pawis habang binabakbak ko ang gintong kandado, Kabanong. Sa isang tingin pa lang ay malalaman mo na talaga na may kakaiba sa loob ng kabaong na yon. Sa mga letrang nakaukit pa lang ay makikita mo na. Habang patuloy kong sinisira ang kadena at humahampas sa amin ng malakas na hangin, kumulog at nagsimula ng pumatak ang ulan. Halos hindi ako makahinga nang buksan na ni Itay ang kabaong, Kabanong. Pero ganun na lang ang takot namin nang tumambad sa amin ang isang nakakakilabot na nilalang. Hala, anong klaseng nilalang yan? Sarado mo na yung kabaong. Ha? Halimaw! Tay! Isang halimaw ang nakalibing dito! Ibalik na natin yan! Teka lang. Huwag na muna. Halimaw nga yan pero atay naman oh. Tingnan mong nasa loob na kasama ng halimaw, Punoy. Hindi mo ba nakikita yan? Ang daming ginto! Ang ginto! Tay naman, sumusobra na talaga ang pagiging sakim nyo. Hindi po ba kayo natatakot sa halimaw na yan? Hindi natin alam kung anong klaseng sumpa meron ng puntod na ito eh. Baka madamay pa tayo. Baka isang selil yung kandado tapos winasak natin. Ibalik na natin yan at umuwi na tayo. Hindi ko sasayangin itong pagkakataon na makakuha ng ganyang karaming kayamanan. Ibabalik natin yung halimaw na yan sa ilalim pagkatapos natin makuha ang mga ginto na yan. Diyos ko naman oh. Tulungan nyo na ako. Anong klaseng halimaw ba itong natuklasan natin? Grabe! Uli na para magdasal. Bilisan mo na dyan para babalik na natin ang pesyeng halimaw na ito dyan sa libingan niya. Kakakilabot ang muka. Putya, hindi ko alam na totoo pala mga ganitong kapangit na nilalang. Pikit-mat akong sinunod ang utos ni Itay, Kabanong. Kinuha namin ang lahat ng mga gintong pulseras, kwintas na may malalaking diamante at mga mahiwagang bato na tila nagliliwanag. Nang tingnan ko ang mukha ng halimaw, ay halos mahimatay ako sa itsura nito. Meron itong 3 pirasong mga mata. Ang mga pangil nito ay ang haba. Lumalabas na sa bibig nito at ang talim pa. At ang mas nakakatakot ay meron itong sungay na kagaya ng isang kalabaw. Halimaw talaga siya, Kabanong. At wala akong ideya ng mga panahon na yon na nakahukay pala kami ng isang sinaunang aswang. Isang daghamon, kung tawagin ng mga babaylan. Kalahating sako ng ginto, yun ang kabuuang nakuha namin, Kabanong. Habang ako ay walang humpay na nagdarasal para sa kaligtasan namin, ang ama ko naman ay walang tigil sa pagtawa at pagsasaya. Gusto ko magalit ng mga oras na yun, Kabanong. Nang makuha namin ang mga ginto, ay ibinalik na namin ang halimaw sa kabaong at inilibing muli. Isasara ko na sana ang kabaong nang bigla na lamang nitong hinawakan ng kamay ni Itay at bumao ng mga matutulis nitong mga kuko sa kanyang palapulsuhan. Alay! Ang kamay ko! Tay! Iwan mo ako, halimaw! Putya ka! Tay! Bakit gumalaw yan? Ha? Hala! Nasugatan kayo, Tay! Bitiwan mo Itay ko, halimaw ka! Gamit ang punyal na palagi kong dala,
ay pinutol ko ang kamay ng halimaw, kabanong. Hindi ako nag-aksaya ng panahon at agad na tinabunan ng lupa ang kabaong. Walang iyang halimaw. Buhay pa ba yon? Gumalaw na lang bigla eh. Hindi ko man lang namalayan ang paggalaw ng pesteng yon. Ay sakit ng braso ko. Tay, ano nang gagawin natin sa mga ginto? Kinakabahan kasi ako, tay. 3 kasing magiging kalaban natin kung sakali. Ang halimaw na yon, ang mga taong baryo dito, at saka ang mga otoridad. Hindi ka ba masaya na mayaman na tayo, anak? Ang dami nang nakuha natin, no? Atin na yon. Magiging maginawa na ang buhay natin. Kaya pala parang may tumatawag sa akin eh. May kayamanan pala ako nahukay. Ewan ko sa inyo, tay. Basta, ayoko makisali dyan. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa mga yan. Tsaka, lagot tayo kay Tia kapag nalaman niya ang mga racket mo. Madadamay siya, tay eh. Sinasabi ko sa inyo. Malaki ang pagtataka ni Tia kung bakit maraming pera si Itay, kabanong. Bumili ito ng mga gamit para sa bahay ni Tia. Nagpa-renovate ng mga sirang parte ng bahay at may masarap na handaan na parang fiesta. Labag man sa kalooban ko ang ginawa ni Itay, ay hindi ko pa rin maiwasan na matuwa tuwing nakikita ko siyang nakangiti at malakas na humahalakak. Noon ko lang kasi nakita si Itay na masaya. Simula kasi nang mamatay ang inay, ay ginugol na ni Itay ang oras niya sa paghahanap ng pagkakakitaan. Hinayaan ko na lang si Itay na maging masaya, kabanong. Total, tama naman ang sinabi niya. Masasayang ang mga ginto kung nasa kabaong lang ang mga ito. Hindi mapapakinabangan. Isang gabi, habang nagkakasiyahan sa labas ng bahay, maingay na nagiinuman sina Itay at ibang kapitbahay, ay kinausap ako ni Tia. Puloy, umamin ka nga sa akin. Saan ba galing ang pera niyang si Gusting? Bakit kung gumasta parang ang yaman? Po, ano kasi, may mga naipon talagang pera si Itay, Tia. Yan yung ginagamit niya para bumili ng mga gamit dito sa bahay. Alam mo, matanda na ako ha. Hindi na ako pwedeng utuin. Hindi naman ako bobo para hindi makaintindi na may nangyayari na hindi ko nalalaman. Totoo, Tia. Huwag ka mag-alala. Mag-enjoy na lang po tayo habang ganyan si Itay. Baka sa susunod na araw magiging kuripot na naman yan. Yan nga Kuripot ang kapatid kong yan. Kilala ko yan. Halos ayaw niyang gumastos ng pera kahit nakakasakit na. Kaya nagtataka talaga ako. Huwag niyo na pong isipin yan, Tia. Sige po, magpapahangin lang muna ako sa labas ha. Medyo mainit kasi. Ay, nako. Mabuti na lang at natakasan ko ang mga tanong ni Tia, kabanong. Naglalakad-lakad ako sa labas ng bahay hanggang sa mapatpad ako sa masukal na bahagi ng baryo. Maliwanag ang sinag ng buwan kaya hindi nakakatakot. Pero sa tuwing naalala ko ang itsura ng halimaw doon sa kabaong, ay napabalot ako ng takot. Itsura pa lang kasi nakakatakot na. Paano na lang kaya kung hahabulin ako noon? Habang naglalakad, ay may nakasalubong akong babaeng nakaitim na damit. May dala itong punyal at sa likod nito ay may nakasabit na pana at palaso. Napakaganda niya, kabanong. Parang tinamaan ako ng palaso niya kahit hindi naman niya yun ginagamit sa akin. Sino ka? Bakit naglalakad ka dito ng ganitong oras ng gabi? Delikado na dito Aba, ikaw ang babae sa ating dalawa, no? Dapat sa'yo ko nagtatanong kung bakit nandito ka pa sa labas. Maraming masasamang loob ang gumagala ngayon. Tinatanong kita, kaya sumagot ka. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Wow hindi nga kita kilala Nagpapahangin lang ako dito. Hindi ko namalayan napatpad na pala ako dito sa masukal na parte. Bakit ka galit? Naninigurado lang. May mga aswang kasi na may kakayahang magbalat kayo. Pambihira.
At ginawa mo pa akong aswang ha. Baka nga ikaw ang aswang eh. Nagliliwaliw ka dito sa dilim ng mag-isa. Hindi ka man lang natakot na baka may masasamang loob dito. Hindi ako takot sa mga masasamang loob. Bakit? Isa ka ba sa kanila? Naku, hindi ah. Ako nga pala si Puloy. Diyan lang kami nakatira sa tiya ko, si Aling Tessa. Kilala mo ba siya? Si Aling Tessa baka mo? Oo naman. Aya palang pangalan ko. Ikaw pala yung sinasabi nilang bagong sepulturero sa lumang sementeryo. Ha? Bakit mo alam na kami ng tatay ko ang sepulturero doon? Pues syempre naman. Usap-usapan kayo sa baryo. Ang liit lang kasi ng baryo natin kaya ang bilis kumalat ng chismis. Ah, ganun ba? Eh, bakit ka pala nandito? Anong ginagawa ng isang magandang binibini dito? Isa akong manunugis ng aswang, Puloy. Nandito ako kasi nararamdaman ng agimat ko na may mga kampo ng demonyo na umaaligid dito sa lugar na ito. Manunugis ng aswang? Ano yan? Tagalipol ng mga aswang? Totoo? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ako. Walang nakakatawa sa sinabi ko. Isa akong manunugis ng aswang at tungkulin kong lipulin silang lahat. Nagpapatawa ka naman eh. Wala naman kasing aswang. Totoo ba yan sila? Eh di ba mga kwentong comics lang yung mga aswang na yan? Hindi ka naniniwala? Totoo sila, kagaya ng mga sirena at halimaw. May kakayahan silang magbalat kayo kaya dapat maging maingat ka palagi. Halimaw? Oo, mga aswang ay halimaw din sila. Hindi mo ba alam ang tungkol dyan? Sa bagay, galing ka nga naman ng Maynila. Kadalasan sa mga nakatira sa syudad hindi naniniwala sa aswang eh. Ano kasi, hindi pa ako nakakakita ni kahit na isa. Kaya hindi ako masyadong kumbinsido. O sige na, maglilibot muna ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Puloy ha. Walang aswang sa baryong ito pero paborito ng mga aswang na dumadayo sa ibang baryo para mambiktima. Kaya palagi kang mag-iingat. Noon ang unang beses na nakilala ko si Aya, isang dalagang manunugis. Unang kita ko pa lang sa kanya ay kaagad nabigani ako sa ganda niya, Kabanong. Ang astig kasi niya dahil bukod sa matapang siya ay matalino din. Simula nang makilala ko siya ng gabing yon ay palagi na kaming nag-uusap. Tinuturuan niya ako tungkol sa mga aswang, babaylan at mangkukulam. Pero may isang bagay ang hindi ko pinagtapat sa kanya. Ang pagkatuklas namin sa kabaong na may lamang halimaw. Hindi ko kayang sabihin yun sa kanya dahil mapapahamak ang itay ko. Naging panatag na ang loob ko dahil wala namang nangyaring kababalaghan gaya ng iniisip ko. Pero nagkakamali pala ako, Kabanong. Dahil isang araw, nakita na lang namin ang wala ng buhay na katawan ng aming kabaryo na si Gardo. Wasak ang bituka, nakadilat ang mga mata, at maputlang maputla na dahil ubus na ang dugo nito. Bumalot ang matinding takot sa buong baryo namin nang matagpuan ang bangkay ng lalaki. Diyos kong mapagin, anong klaseng hayop ang pumatay kay Cardo? Nakakatakot naman yan. Baka nandito lang sa paligid natin yan. Utya, wala bang nakakita kung sino ang gumawa nito? Aba grabe naman ang ginawa niya sa katawan ng lalaking to. Talagang ang lalim lang galit. Tay, hindi kaya ang may gawa niyan yung halimaw na nahukay natin? Ano? Imposible yan. Patay na yun eh. At saka, inilibing ulit natin yon. Sino bang mabubuhay sa ilalim ng lupa? Ikaw talaga oh. Nako, Puloy, simula ngayon huwag ka na magpapagabi ha. Ang hilig mo pa namang naglalakad-lakad sa labas sa tuwing gabi. Marami na mga taong nag-uusisa sa bangkay sa dalampasigan. Ang iba sinasabing gawa yun ng isang mabangis na hayop. Ang iba naman ay nagsasabing pinatay si Gardo dahil may atraso ito. Mula sa mga tao na nagkukumpulan ay nakita ko si Aya. Napakaseryoso ng mukha nito habang nakatitig sa bangkay. Aya,
Nandito ka rin pala. Kanina ka pa? Ang seryoso mo naman. Nasa panganib ang buong baryo, Puloy. Hindi to oras para maging kampante. Ha? Huwag mo sabihing naniniwala ka na aswang ang may gawa niyan. Oo, swang nga. Tingnan mo nga ng mabuti ang katawan ng bangkay. Hindi magagawa ng isang tao ang ganyang kabrutal na pagpatay, Puloy. Ay, tabi! Tabi muna kayo at titingnan ko ang bangkay. Ha? Isang aswang ang may gawa niyan. May aswang dito sa baryo natin. Aya, anong ginagawa ng lolo mo? Bakit bigla na lang siyang dumating at nagsisisigaw? Di ba sinabi ko sa'yo, isang albularyo ang lolo ko. May kakayahan siyang makaramdam ng mga bagay na may bahid ng negatibong enerhiya. At ang mga biktima ng mga aswang, kadalasan may naiiwang enerhiya sa kanila, lalo na kapag may sugat ng katawan nila. Talaga? Sa tingin mo ba, isang halimaw o aswang talaga yan? 100% akong sigurado. May tatanong pala ako sa'yo ha. Ano naman yan? Huwag ka magtatanong ng walang kwenta ha. Sasapakin ko mukha mo. Hindi. Ang tanong ko, paano pala kung may mahuhukay kang halimaw? Anong gagawin mo? Halimaw? Anong klaseng halimaw ba? Pero kapag may mahukay ako o makitang halimaw, buhay man o patay, pupugutan ko kagad ng ulo. Mahirap na. Baka bigla na lang mabuhay yun, di patay tayong lahat. Mabuhay muli? Pwede palang mabuhay ang halimaw? Depende. Hindi naman lahat. Pero kung may mga makita ka, dapat siguraduhin mong mapupugutan yun ng ulo. Bilang isang manunugis, yun ang tinuro sa akin ng yumao kong ama. Huwag na huwag bibigyan ng pagkakataon ng mga kampon ng kadiliman. Umuwi kami ni Itay at Tia sa bahay matapos makuha ng mga tanod at pulis ang bangkay na natagpuan. Hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ni Aya. Malakas ang tibok ng puso ko. Nanginginig na ako sa takot dahil malakas ang loob ko noong mga oras na yon. Ang halimaw na nahukay namin ni Itay ang salarin sa pagpatay kay Manggardo. Hindi ako pinatulog dahil sa pangamba. At parang nagiging baliw ako kasi pakiramdam ko may mga matang nagmamasid sa akin. Nang gabing yon ay kinausap ko si Itay ng masinsinan. Para kasing baliwala sa kanya ang mga nangyayaring kababalaghan. Hindi ko na kasi kayang itago ang pangamba ko, Kabanong. Tay, kailangang isuko mo na yung mga ginto na nakuha mo. Natatakot na po ako kasi, Tay. Anong natatakot ka? Saan? Kanino? Aba, ang duwag mo naman palang bata ka. Tay naman, sobra na po itong ginagawa nyo. May pera pa naman kayo galing sa sindikato, di ba? Isauli na lang po natin yung nakita natin sa kabaong. At bakit ko naman isasauli? Ako nakakita ng gintong yon, kaya akin na yon. May duda kasi ako, Tay, na yung pumatay kay Manggardo ay yung halimaw na nahukay natin. Ha? Nahihibang ka na, Puloy. Tigilan mo nga ako. Malilintikan ka talaga sa akin kapag may sinabi ka pang kabalbalan. Tay, nakikiusap ako sa inyo. Para naman po kasi ito sa kapakanan nyo. Ewan ko sa'yo. Mas mabuti pa samahan mo ako sa laot. Nakairam ako ng bangka kay paring Berne. Sabi niya isauli ko lang daw sa susunod na linggo. Matagal na rin akong hindi nakapangisda Tumahimik ka na lang at sumama ka sa akin. Para naman magkaroon ka ng silbi. Aba, ako na lang kasi palagi ang naghahanap ng pera Ikaw, puro ka na lang reklamo. Sinamahan ko si Itay sa dalampasigan, Kabanong. Papalaot na sana kami nang namataan ko ang isang malaking ibon sa himpapawid. At ganoon na lang ang gulat ko nang nakita kong isang tao na may malaking pakpak pala yun. Lumakas ang hangin habang pumapagaspas ang pakpak nito. Hoy, tignan mo! May taong lumilipad sa itaas! Ano yan? Ewan ko, Tay. Baka manananggal yan. Pero hindi naman putol ang katawan Umalis na tayo rito. Bilisan mo ang pagsagwan. Putya!
Papunta dito sa atin yung aswang! Tulong! Tulong! Tay, mag-iingat kayo! Tumalon na lang po tayo sa dagat! Iniwan namin ang bangka sa dagat, Kabanong. Lumangoy na lang kami pabalik sa dalampasigan. Takbo kami ng takbo dahil nasa likod pa namin ang lumilipad na tao. Hinahabol kami. Walang iya! Hindi talaga tayo tinatantanan ng isip yan ah! Bilisan mo, Puloy! Ayan na! Naglikod ko! Aray! Bitiwan mo ako! Tulong! Bitiwan mo ako! Halimaw! May halimaw! Uy! Umalis ka! Hayop kang halimaw ka! Alis na! Bitiwan mo tatay ko! Halos malagutan ako ng hininga nang makarating kami sa bahay. Nagtaka pa si Tia kung bakit kami hingal na hingal at naliligo sa sariling pawis. Doon namin sinabi sa kanya na hinahabol kami ng isang lalaking nakakalipad sa ere. Hindi naman kasi bago ang usapin tungkol sa mga aswang sa mga probinsya. Pero sabi niya ay matagal na panahon nang walang aswang sa baryo kaya nakakapagtaka kung bakit bigla na lang silang lumitaw. Naging alerto na ang buong baryo dahil sa mga pag-atake ng mga aswang. Ang kapitan ay nagsagawa ng pagroronda para masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao. Naging tahimik na rin ang mga daan tuwing gabi dahil natatakot na ang mga taong lumabas. Isang gabi, habang pinapatulis ni Tay ang sibat niya, ay bigla na lamang itong umatungal sa sakit. Kagad ko siyang nilapitan sa pag-aakalang inatake siya sa puso. Pero iba pala yun, Kabanong. Tay, bakit po? Ano masakit sa inyo? Ang kamay ko, ang sakit. Parang may kung anong gumagapag sa ilalim. Ang sakit! Aray! Teka, patingin nga. Hala, ito yung ano? Ito yung sugat na natomo nyo galing doon sa ako ko ng halimaw. Tingnan nyo ang kamay nyo, Tay. Bakit parang nabubulok ang kamay ninyo? Hindi ko alam. Baka na-infeksyon. Ngayon lang naman ito eh. Wala naman ito kahapon eh. Teka lang po, tatanungin ko si Tia kung may gamot siya. Simula ng araw na yon ay unti-unting kinakain ng laman sa kamay ng Itay. Hindi nito magalaw ang kamay niya dahil sa matinding sakit. Nang mga oras na yon ay nag-aalala na kami ni Tia dahil kahit anong gamot ang inumin ni Itay ay hindi ito tumatalab. Hanggang sa naisipan ni Tia na dalhin na lamang si Itay sa albularyo para magamot. At yun ay ang lolo ni Aya na si Lolo Timon. Sa tingin ko hindi ordinaryong sugat yan, Puloy. Nangihina na ang kapatid ko. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Hindi talaga, Tia. Tia, may ipagtatapat po ako sa inyo. Nako, hindi ko gusto yung mga ganyan. Duda talaga ako na may ginagawa katarantaduhan na naman tong si Gusting eh. Ano ba yan? Ay, nako talaga. Ang totoo po niyan, Tia, doon po sa lumang sementeryo, hinuhukay po namin ni Itay ang mga lumang libingan. Ano? Anong sabi mo? Hinuhukay niyo mga patay doon sa sementeryo? Klaseng kalokohan niyan, Puloy. Gusting, ano na naman to? Walang iya ka talagang bata ka. Sinabi ko na sa iyo na wag ka magsasalita. Ba, at ikaw ba talaga ang may pakana nito? Diyos ko naman, Gusting. Ang tanda-tanda mo na tapos hindi ka pa rin nagbabago. Ano ba? Bakit nyo hinuhukay ang mga patay? Para saan naman yan? May mga ginturaw kasing nasasama doon sa mga patay. Kinukuha namin kapag meron, Tia. Patawad po. Hindi ko naman po talaga gustong gawin yun eh. Kaso hindi ko kayang hindian si Itay. Gusting naman. Nagtiwala ako sa iyo. Kahit na alam ko na may record ka na, nagtiwala pa rin ako sa iyo kasi akala ko'y nagbago ka na. Nakita mo naman, nakarma ka na yata. Yang sugat mo baka nakakuha ka ng sumpa doon sa mga puntod na ginambala mo. Hindi po, Tia. Isa sa mga puntod na nahukay namin ay may halimaw sa loob ng kabaong. Halimaw? Halimaw ang sinasabi mo. Hindi ka nagbibiro, Puloy.
Paano may halimaw doon? Hindi po namin alam kung bakit halimaw ang nasa loob ng kabaong na yun, tiya, pero kasama po sa loob ang maraming ginto, mga alahas at kakaibang bato. Kinuha lahat yun ni Itay. Diyos ko naman, pinasok niyo. Hindi lang kayo nagnakaw sa mga puntod. Wala kayong respeto sa mga yumaong tao. Napakawalang yan nyo talaga. Gusting, kailan ka ba talaga magbabago, ha? Ang sugat po na natamo ni Itay ay galing po dun sa kuko ng halimaw. Patay naman po yun pero bigla lang niyang hinawakan si Itay at bumaon sa laman niya, yung matutulis nitong mga kuko. Hindi ko na kaya ito. Pupuntahan natin si Timon. Magtatanong tayo tungkol dyan sa halimaw na sinasabi mo. Sige na, magbihis ka. Dadalhin natin ang Itay mo para na rin masuri ka agad. Nagmamadali ang mga kilos ni Tia Tessa habang naglalakad kami patungo sa bahay ni na Lolo Timon. Hapon na kasi at malapit na magdilim, pero hindi niya na kayang ipagpabukas pa. Karga ko si Itay sa likod ko dahil nanghihina na talaga ang katawan niya at hindi niya na kaya maglakad. Mataas na rin ang kanyang lagnat kahit na pinapainom namin siya ng gamot. Kagad na pinapasok kami ni Lolo sa bahay niya at nandun din si Aya na naghahanda sa kanilang hapunan. O Tessa, kumusta ka? Anong nangyari dito sa kapatid mo? Aba, parang mawawala na ng ulirat Timon, kailangan namin ng tulong mo. Ito kasing magaling kong kapatid dahil sa katarantaduhan ginambala ang mga patay. May nahukay po silang halimaw nitong pamangking ko at nasugatan yan si Gusting. Ito pong sugat niya Halimaw ba ka mo? Doon sa lumang sementeryo? Hindi ko. Lolo, mukhang may lason po itong sugat ni Mang Gusting. Tingnan mo, may mga itim na ugat. Kailangan po nito ng dahon ng bayabas para malinis. Magpapainit ako ng tubig. Ibig mong sabihin, hinukay niya ang sinaunang aswang na nakalibing sa sementeryong yon? Diyos ko, bakit nangyari ito? Sinasabi ko na nga ba may nasagap na masamang enerhiya ang agimat ko tuwing lalabas ako ng gabi. Hindi ko alam kung ano pumasok sa kukote nitong lalaking ito Aswang po, Lolo? Anong klaseng aswang ang halimaw na yun? Kala ko po ba ang mga aswang mga tao rin ang itsura nila? Isang daghamo ng nakalibing sa lumang sementeryo. Isang uri ng aswang na nabubuhay nung sinaunang panahon. Malalakas sila at napakahirap talunin. Pero wala naman pong buhay yung nahukay namin, Lo. Ang dugo mula sa Itay mo ang nagsilbing daan para mabuhay muli ang daghamo na matagal nang nahimlay sa ilalim ng lupa. Ay, Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Yung natagpo ang bangkay sa dalampasigan, sigurado ko na biktima yun ng daghamon. Kailangan nating mapatay yun sa lalo madaling panahon para hindi na ito makapambiktima pa ng iba. Paano yung papatayin? Sobrang nakakatakot yung itsura nun. Ang dami ng mga mata at ang haba pa ng mga pangil. At may sungay pa. Isang halimaw talaga. Tapos, ang laki pa ng katawan. Eto kapatid ko, Timon. Ano na mangyayari sa kanya? Mamamatay ba siya? Wala na bang lunas dito sa sakit niya? Hindi kasi gumagaling ang sugat niya Hindi siya gagaling sa oras na nasugatan siya gamit ang kuko ng isang daghamon. Unti-unting kakalat sa buo niyang katawan ng lason at sisip-sipin nga nito ang buhay niya hanggang sa maubos ito. Diyos ko, Itay. Hindi ako papayag dyan. Tiya, maghanap pa po tayo ng ibang paraan. Ang sakit. Parang may mga insekto sa loob. Parang kinakain ako sa loob. Tulong, Tessa. Puloy, tulungan niyo ako. Parang awado na. Ang sakit. Kailangan mapatay ang aswang na daghamon na yon para mailigtas niyo ang buhay ng iyong ama, Puloy. Tutulungan mo akong puksain ng halimaw, Puloy. Magtulungan tayong dalawa. Nasaan ang puntod ng aswang na yon? Puntahan natin. Gusto ko makita. Papatayin ko siya. Mga salo talaga mga aswang na yan
Ah, kasalanan ko ang lahat. Patawarin niyo ako. Wala na tayong magagawa dyan. Nangyari na yan. Ang tanging magagawa natin ay ibalik siya sa kanyang pinanggalingan. Aya, apo, dalhin mo itong makapangyarihang kong punyal. Mabisang panlaban niyan laban sa mga matataas na antas ng aswang. Hindi ko akalain na ganito pala kalala ang nagawang problema ng kapatid ko. Sumosobra na kasi ang kasakiman eh. Ayan tuloy ang daming nadadamay. Wala nang magagawa ang galit mo, Tessa. Halika rito. Tulungan mo akong gamutin ang sugat nitong si Gusti. Sige, Timon. Aya, Boloy, mag-iingat kayo doon ha. Hindi ordinaryong aswang ang haharapin ninyo. Isa siyang daghamon. Isang sinaunang aswang. Malakas yan at hindi basta-basta natitinag sa mga sandata. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Grabe. Opo, Lolo. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po kami ni Puloy. Madilim na magsimula kami maglakad ni Aya patungo sa lumang sementeryo. Pagdating namin doon, ay kagad ko siyang dinala sa puntod ng halimaw na daghamon. Hindi na kami nagulat nang makitang wala ng laman ang kabaong nito. Parang hinukay ulit ang lupa at may nagbukas ng kabaong nito. Gaya ng inaasahan ko, wala na dito ang daghamon. Ibig sabihin ba, nasa baryo yun ngayon at gumagala? Oo, at naghahanap ng kanyang susunod na bibiktimahin. Ano na, Aya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hoy, huwag ka matakot ha. Mga aswang lang sila, mga tao tayo. Oo, malalakas sila pero nasa panig natin ang liwanag. At gaya ng sabi ng yumao kong ama na isa ring manunugis, kahit kailan ay hindi magwawagi ang kadidiman laban sa kabutihan. Tandaan mo yan, Puloy. Nasabi mo lang yan kasi sanay ka nang humarap sa mga aswang eh. At magaling ka sa pakikipaglaban. Ako, anong laban ko sa mga kuko at pangil nila? Sus, ang duwag. Mawawala din yung takot mo kapag nakaharap mo na sila. Tara, bumalik na tayo sa bahay. Kailangang abisuhan ng kapitan at mga tanod sa baryo na may gumagalang aswang para makapaganda ang mga tao. Aya, teka, ano yan? Mga aso ba yan? Mga aswang na may kakayahang magpalit ng anyo ng aso. Mga asbo ang mga yan. Asbo? Sigurado ka? Aswang na aso? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa mga yan. Mga mabababang uri lamang sila ng mga aswang. Madaling puksain. Yun ang unang beses na nakakita ko ng napakalaking aso, Kabanong. Hindi lang pala sila ordinaryong aso. Mga aswang sila at may laso ng kanilang mga laway. 3 asbo ang namataan ko. Lahat sila ay papalapit sa amin ni Aya. Nangangatog na ang binti ko sa takot ng mga sandaling yun. Mabuti na lang at napakatapang ni Aya at medyo nagkakaroon ako ng lakas ng loob sa mga sinasabi niya. Ayan sila, Aya. Anong gagawin ko? Hindi naman ako marunong makipaglaban eh. Dito ka lang sa likod ko. Kung harap sa kanila. Huwag kang lumayo sa akin ha. Nakatikin ka ng isa sa mga yan. Hoy, mga pangit! Lapit kayo dito! Putya, huwag mong palapitin dito. Kung may lalapit sa'yo, labanan mo. Subukan mo naman na maging matapang, Puloy. Ang duwag mo. Masarap sa pakiramdam ang maging matapang. Eto, gamitin mo tong punyal. Akin na tong panat palaso. Ha? Sigurado ka? Kaya ko yan? Man, kaya ko nga na isa akong babae. Kaya mo yan. Sabay tayo, okay? Huwag kang matakot gamitin yan. Isaksak mo sa asbong lalapit sa'yo. 1, 2, 3. Yan na! Dahil sa pinakitang katapangan ni Aya, nagkaroon na rin ako ng tapang, Kabanong. Sabay kaming sumugod at nakipaglaban sa mga asbo. Si Aya ay ginamit ang pana at palaso. Ang galing niya, Kabanong. Dahil sa pulang 2 asbo na papalapit pa lang sa amin. Nang makaharap ko ang isang naglalaway na asbo, ay buong tapang ko itong sinugod at sinaksak gamit ang punyal. Mabilis ako nakaiwas ng akma niya kung kakagatin sa may braso ko.
Nang makakita ko ng isa pang pagkakataon, ay sinaksak ko siyang muli sa liig. Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang nasasaktang alulong nito bago kumaripas ng takbo papalayo sa amin. Nanginginig pa ang kamay nang tapikin ako ni Aya sa balikat. Oh, kaya mo naman pala Puloy eh. Galing mo ha. Kita mo na? Kapag nilabanan mo ang iyong takot, yan na ang simula ng pagiging matapang mo. Ano? Masarap sa pakiramdam, di ba? Aya, nagawa ko yun. As in, nagawa kong saksakin yung asong na yun nang hindi ako tumatakbo. Galing! Oo, ang galing mo nga eh. Naiwasan mo yung atake ng aswang, tapos binalikan mo siya ng saksak sa liig. Nagawa ko! Nagawa ko! Saya! Yun ang unang pagkakataon na naging matapang ako, Kabanong. Sanay naman ako sa tinatakbuhan ng mga sindikato sa Maynila, pero iba kasi ang mga aswang. May kapangyarihan sila at tunay na malalakas. Masarap pala sa pakiramdam kapag hinarap mo ang lahat ng nagbibigay ng takot sa iyo, Kabanong. Nang sabihin ni Aya na lalabanan ko ang isang asbo, ang buong akala ko talaga ay wala akong laban doon. Kasi aswang yon. Pero nagawa ko itong saksakin. Hindi ko man napatay pero malaking bagay na yon para sa akin. Nang bumalik kami sa bahay ni Lolo Timon, ay mahimbing na natutulog na si Itay. Nanginginig pa rin ang mga paa ko nang maupo ko sa harap ni Tia. Ah, kumusta ang lakad ninyo? Teka, bakit may dugo ang damit mo, Puloy? May nangyari ba? Aya, Apo, anong balita? May nakita ka ba dun sa mga libingan? Wala na po doon ang sinasabi ni Puloy na Daghamondo. Mukhang nabuhay nga talaga muli ang sinaunang aswang. Diyos ko, gabi na. Sana naman walang mabiktima ngayong gabi. Kailangang ipaalam kagad ito kay Kapitan. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon dahil ang buhay ng mga taong nakasalalay dito. Ayaw kong maisip ang buhay ang masayang dahil sa mga aswang na yan. Di ba sabi nyo wala nang aswang dito sa baryo? Pero bakit bigla namang nagpakita yung mga asbo at awak na yan? Anong koneksyon nila sa Daghamon, Lo? Ang mga Daghamon kasi ay may kakayahang magmando sa mga aswang na nasa mababang uri. Naturingan kasi silang mga ninuno na mga aswang. Kaya ang lahat ng nasa ibabang uri ay napapasunod nila ito. May papakita ko sa inyo. Pumasok si Lolo Timon sa silid niya at nang bumalik siya ay may dala na itong isang napakalumang libro. Lolo, ang lumang libro ng ninuno natin? Oo, Apo. Oras na para buksan ito. Ang huling bukas ko sa pamanang libro na ito noong kabataan ko pa. Buhay pa ang ama at ina ko noon. Ano po ang meron sa lumang aklat na yan, Lo? Grabe, luma. Parang galing sa sinaunang panahon yan ha. Nakakamangha naman. Ang librong ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga uri ng aswang at kung paano sila mapupuksa. Hindi ko na ito ginamit dahil ilang dekada na rin naman na walang banta ang mga aswang dito sa atin. Kung gano'n naman pala, bakit naging manunugi si Aya? Kasi nga, galing kami sa hanin ng mga mababagsik na manunugis noong nakaraang panahon. Kahit na 2 beses lang ako nakapaslang ng aswang, tinuturing ko na talaga na isa akong mahusay na tagatugis ng aswang. Bakit? Bawal ba? Hindi ko naman sinasabing bawal, Aya. Nagtatanong lang ako kasi nagtaka ako. Wala naman palang aswang. Bakit kailangan pa ng mga manunugis? Ang banta ng aswang ay talagang hindi nawawala. Bigla na lamang kasi silang aatake ng hindi mo nalalaman. Katulad na lang ng nangyari ngayon. Timon, pwede ba namin makita kung ano ang nasa loob ng aklat na yan? Nakakaintriga kasi dahil ang luma na. Oo naman. Dito tayo sa mga sinaunang aswang. Ito ang itsura ng isang aswang na Daghamon. Tingnan mo, Puloy. Ganyan bang nakita mo? Opo, Lolo. Aswang na may maraming mata at sungay.
Nakakatakot talaga kahit na hindi naman gumagalaw ang halimaw na yun nung hukayin namin. Tama nga ang hinala ko. Ang makakapatay lamang ng aswang na yan ay ang kanyang sariling bertud. Isang maitim na bato na nagbubuga ng malakas na negatibong enerhiya. Bato? Lolo, marami kaming nakuhang ginto at mga diamante doon sa kabaong. Baka isa sa mga bato doon ay ang bertud niya. Ano naman ang gagawin natin sa bertud ng Daghamon? Susunugin. Gagawin nating sandata ang kanyang bertud laban sa kanya. Paano po gagawin yun, Lo? Hindi ko po maintindihan. Ilalagay natin ang bato sa isang espesyal na punyal. At ang kapangyarihan ng bato ang siyang panlaban natin laban sa Daghamon. Alam kong hindi madali, pero kailangan natin gawin yan. Paano po pala kung hindi natin makita yung bertud ng aswang? Wala na bang ibang paraan para mapatay natin yon? Wala na. Yun lang ang natatanging paraan. Kaya kailangan yung hanapin ang batong yon. Puloy, saan yun nilagay yung mga nakuha niyong ginto? Doon tayo magsisimula. Alam kong nandoon lang yon. Umuwi kami ni Aya sa bahay at hinalugog namin ang buong bahay ni Tia hanggang sa nakita namin ang isang sako ng ginto na nakatago sa ibabaw ng kisame. Namangha si Aya sa dami ng mga kayamanan na nakatago doon. Grabe, kinuha niyo talaga ng papa niyo ang lahat ng ito. Ang dami nito ah. Oo, ayoko sana eh. Kaso, anak lang ako. Wala naman akong magagawa kung gusto talagang kunin ng Itay ang lahat ng ito eh. Kahit na masama ang ginagawa niya, wala ka pa rin bang ibang gagawin? Hahayaan mo lang ba siya, Puloy? Labag nga sa kalooban ko. Pero kahit na labag ako sa mga katarantaduhan na ginagawa ni Itay, hindi ko pa rin siya kayang ipahamak eh. Kahit sinong anak naman siguro gagawin ang lahat para sa mga magulang nila. Pero kapag kasi palagi natin silang kinukonsinti kahit mali, mapapahamak din naman sila. Alam ko naman yun. Kaso, nakikita ko rin kasi yung kung paano magsumikap si Itay para sa aming dalawa. Na kahit mga illegal na gawain pinapasok niya para lang may pantustos sa amin, lalo na sa akin. Ay nako, hindi pwede yan no. Tingnan mo, ano nangyari ngayon? Si Mang Gusting din ang nagdurusa. Hindi pa natin alam kung anong kahinatnan ng lahat eh. Wala pang lunas ang sugat niya at kada minuto ay lumalala ito. Kaya nga hanapin na natin ang itim na bato eh. Alam mo ba kung anong itsura nun? Wala akong ideya eh. Basta ang alam ko, kulay itim siya na bato. O sige, ilagay natin ang lahat ng ito dito sa mesa. Matatagalan tayo dyan. Ilabas mo ang lahat tapos pipiliin natin ang lahat ng kulay itim. Matapos naming iwalay ang lahat ng itim na bato, ay napatangan na lang kami ni Aya. Marami ang itim na bato. Nasa mga 10 ang bilang at hindi namin alam kung alin doon ang bertud ng aswang. Napakamot na lamang ako sa ulo ko kabanong, Oh, ano na? Mga 10 itim na bato to. Alin dyan ang bertud ng Daghamon? aba, hindi ko alam. Ikaw naman to manunugis dapat alam mo yun. Manunugis lang ako no. Hindi ako albularyo o babaylan para magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga bertud. Ididalhin na lang natin lahat ng to sa lolo mo. Sigurado, alam niya kung saan dito. Pero diba, sabi mo, nakakaramdam ka ng negatibong enerhiya? Bakit hindi mo subukan dito? Malay mo uubra. Tama ka, Puloy. May utak rin naman pala kahit minsan no? Ay, grabe naman ito. May utak naman talaga ako eh. Hindi lang na-develop ng gusto kasi nagmana ako sa tatay ko. Pero itong kapugian ko, aba, develop na. Ewan ko sa'yo. Gwapong-gwapo ka talaga sa sarili mo no? Syempre naman, naniniwala kasi ako sa kasabihang, love my own. Mahal ko ang sarili ko kaya gwapo ako. Ay naku, tumabi ka na nga dyan. Kailangan ko mag-concentrate. Huwag kang maingay baka magkamali ako. O sige na, gawin mo na.
Ipinikit ni Aya ang kanyang mga mata at kinapa ang bawat itim na bato na nakahilera sa lamesa. Tahimik lamang akong nanonood sa ginagawa niya. Pigil ang hininga ko nang tumigil ang kamay ni Aya sa isang maliit na bato. Ordinaryo lang itong tingnan, walang espesyal, pero nang damputin niyo ni Aya ay biglang nagbukas sa mga mata niya. Ano, yan na ba? Kaya pala hindi ko maramdaman ang enerhiya niya kasi ang hina. Mukhang mahina ang enerhiya ng bertud ng aswang dahil sa matagal na itong hindi nagagamit. Yes! Ang galing mo talaga, Aya. Ikaw na talaga. O ano, tara na. Ibigay na natin sa lolo mo yan para mailagay na niya sa punyal. Teka lang, Puloy. Ang hangin. Parang ibang amoy at ihip ng hangin. Ha? Sigurado ka? Tara na kasi. Huwag na tayo maghintay. Hayaan mo na yung mga ginto dyan. Wala namang papasok dito sa bahay ni Tia eh. Sandali, Puloy. Huwag ka munang lumabas. Ang hangin. May dalang bala. May panganib na nakaabang sa atin. Kung aswang man niyang panganib na sinasabi mo, labanan na lang natin. Tutal, may dala ka namang sandata. Napapalibutan na nila tayo dito, Puloy. Ha? Marami ba sila? Gaano karami, Aya? Napakarami nila. Nandito sila para kunin ang bertud ng Daghamon. Ano? Diyos ko naman oh. Kung kailan nakuha na natin, aagawin pa talaga nila. Anong gagawin natin? Lalaban o tatakbo? Lalaban tayo. Pero tatakbo kung hindi na natin kaya. Sana naman malaman ni Ka para may backup tayo. Ito ang binigay ni Lolo Timon kanina. Ang buntot ng pagi. Ito ang gagamitin ko laban sa mga aswang na yan. Mabuti naman at may dala ka palang sandata. Ito naman ang sakin, ang palaso at pana. Kasama itong mga na gawa sa purong pilak. Ano? Handa ka na ba, Aya? Ba, matapang ka na talaga ngayon ha? Oo naman. Ikaw nagturo sa akin na dapat harapin ko ang mga bagay na kinatatakutan ko eh. Isa ang mga aswang sa mga yon. Kaya, heto na ako. Handa na makipaglaban sa kanila. Siguraduhin mong hindi mawawala ang bertud, Puloy. Dahil yan ang tanging pag-asa natin. Oo naman. Maganda ka. Malapit ka sila. Nakatutok lang ang mga mata ko sa pinto habang malakas na pinakikinggan ng tibok ng puso ko. Si Aya naman ay nakatutok na ang kanyang pana sa pinto. Handa nang asintahin kung sino man ang unang aswang na susugod. Nagulat ako nang bigla na lamang nasira ang pinto at mula sa labas ay nakita ko ang isang anyong butiki na aswang. Ipinakita nito ang mahabang dila at matutulis na ngipin. May buntot din ito na kagaya sa mga butiki. Putya! Isang aswang na butiki? Isang abwak yan. Aswang na nag-aanyong butiki kung gugustuhin nila. Mag-iingat ka sa puntot niya. Ang dami palang klaseng aswang. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan eh. Kaya niyang magkukay sa lupa. Kaya mag-iingat ka. Pwede siyang magtago sa ilalim ng lupa at bigla lang lilitaw para umatake. Sumugod ang abwak sa amin, kabanong. Gamit ang mahaba nitong dila ay nagawa nitong patumbahin ako. Pero hindi ako nagpatalo. Kaagad kong hiniwa ang dila niya dahilan para maputol ito. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Si Aya naman, isang beses na tinira ang abwak at sapul ito sa may leeg dahilan para manghina ito. Hindi na binigyan ni Aya ng pagkakataon na makabawi ang abwak. Kaagad niya itong pinaulanan ng ilang tira pa hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Nakadilat ang mga mata at wala ng buhay. Muntik na ako dun ah. Ang bilis pala ng kilos ng mga abwak. Ibig mong sabihin, itong unang pagkakataon na nakasagupa ka ng abwak? Oo, Puloy. Mabuti na lang talaga at kasama kita. Kahit papano, hindi ako nahirapan sa pagpatay sa kanila. Ang galing mo talaga eh. Alam mo, naisip ko, kapag tapos na ang lahat ng ito, magpapaturo ko sa iyo kung paano makipaglaban. Ang galing-galing mo kasi. O sige na, tara na. Sa bahay na tayo. Lakad takbo ang ginawa namin ni Aya para makarating na sa bahay ni Lolo Timon. Ang tanging nasa isip ko ng mga panahong yon ay ang buhay ni Itay.
kailangan naming mapuksa ang daghamon bago pa man ito maging malakas ulit para mailigtas ko ang buhay ni Itay. Pero nang makarating kami sa bahay, ay napalood na lamang ako nang makita kong umiiyak ang tiya ko. Ang sabi niya ay walang malay na si Lolo Timon. Wasak ang pinto pati ang bintana at napakagulo ng bahay. Duguan si tiya at ganun din ang lolo. Pero mas lalo kong kinabahan nang hindi ko mahagilap si Itay. Lolo! Lolo! Tiya, bakit ang gulo? Anong nangyari kay Lolo? Bakit siya walang malay? At bakit duguan ka? Si Itay, tiya, nasan siya? Lolo! Aling Tessa! Bakit nagkaganito ang lolo ko? Ayaw niyang magising! May sugat siya! Si Gusting, kinuha nila ang kapatid ko. Puloy, ang ama mo, kinuha ng mga aswang. Umatake sila dito. Walang nagawa si Lolo Timon mo dahil marami sila. Diyos ko! Kapatid ko! Bakit nila kinuha si Itay? Anong pakay nila sa ama ko? Puloy, tulungan mo ko. Ipasok natin si Lolo sa loob. Kailangan kong gamutin ang mga sugat niya. May sugat sa tagiliran at ulo si Lolo Timon. Isa siyang babaylan pero mahina na ang katawan niya dahil na rin sa kanyang edad. Napopo ko sa isang sulok at nag-isip ng malalim. Si tiya naman ay tulala lang sa isang sulok at hindi makausap na matino. Takot na takot ito. Ilang minuto ay nakatulog na rin si tiya dahil pinainom siya ni Aya ng isang tsaa na pampakalma. Kumusta si Lolo Timon? Maayos naman siya. Nakausap ko siya sandali kanina habang ginagamot ko siya. Ayun, nakatulog din kaagad. Nahampas pala ang ulo niya sa pader kaya siya nawala ng malay. Ito nga pala yung Bertudo. Hindi ko na alam kung ano ang susunod na gagawin, Aya. Hawak nila ang ama ko. Hindi ko naman alam kung bakit kailangan pa nilang kunin si Itay. Itong maitim na bato ang pag-asa natin, Puloy. Hindi na makakatulong si Lolo sa atin. Tayong dalawa na lang ang haharap sa laban na ito. Bakit ba kasi hindi ko pinigilan si Itay nung naguhukay siya ng mga puntod eh. Sana hindi mangyari ito. May nadamay pa na buhay, si Mang Gardo. Inosente siya pero namatay siya dahil sa pagiging sakim namin, Aya. Mali talaga ito eh. Shh! Tahan na, Puloy. Huwag ka nang umiyak. Ibabalik natin si Mang Gusting. Ililigtas natin siya. Nasa atin ang alaso. Buhay pa kaya ang Itay? Baka kung ano na ang ginawa nila sa kanya. Alam mo, Aya, hindi naman talaga ako mabuting anak eh. Palagi kong kinokontra ang Itay sa mga ginagawa niya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na kahit na ang dami niyang illegal na ginagawa eh, mahal na mahal ko pa rin siya. Huwag ka kasi mag-isip ng negatibo. Naniniwala ako na hindi pa siya patay. Hindi siya papatayin ng daghamon. Siguro may importanteng pakay ang aswang sa kanya kaya siya pinadukot. Paano kung huli na ang lahat, Aya? Paano kung yun na pala ang huling beses na makakasama kong buhay ang Itay? Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya eh. Kahit yun man lang sana. Kahit yun lang. Ililigtas natin siya. Ano ka ba? Huwag ka nga umiyak dyan. Naiiyak din ako eh. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Aya, tulungan mo akong iligtas ang Itay ah. Pangako, tatanawin kong isang malaking utang na loob ito. Naku, kahit naman na hindi mo sabihin yan, tutulungan pa rin kita eh. Kasi kaibigan kita at isa rin akong manunugis. Tungkulin kong iligtas sa mga tao laban sa mga perwisyong aswang na yan. O ano, tara, basahin natin ang lumang aklat ni Lolo para malaman natin kung papaano gawin ang sandata laban sa mga daghamon. Tara na! Hindi naman ako iyakin na tao ka, Banong.
hindi rin ako masyadong nagpapakita ng totoo kong emosyon. Pero nung nalaman ko na kinuha ng mga aswang ang itay, ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko na umiyak. Ang itay na lang kasi ang magulang ko dahil maagang namayapa ang aking ina. Kahit na hindi kami nagkakaintindihan sa maraming bagay, ay mahal na mahal ko siya. At ayokong tuluyang siyang mapahamak sa kamay ng mga aswang. Inilatag ni Aya ang lumang aklat sa harapan ko at nagsimula ng magbasa. Ang astig din pala ng aswang na daghamon, no? May kakayahan pala ang mga ito na utusan ng ibang mabababang uri ng aswang. Parang mga hari. Oo, kasama kasi sila sa mga sinaunang mga aswang. Kaya marami ang takot sa kanila. At saka, dikas talaga na malakas sila. Nakita mo naman siguro ang itsura niya, di ba? Nakakatakot na kaagad, itsura pa lang. Nagdududa tuloy ako, Aya eh. Kung makakaya ba natin na talunin ang daghamon na yon? Di ba kaya niyang utusan ng ibang aswang? Ibig sabihin, bago natin siya makaharap, kailangan pa nating humarap sa maraming mabababang uri ng aswang. Basahin mo nga ito. Sabihin mo nga sa akin kung tama bang pagkakaintindi ko. Pwedeng ikabit sa palaso ang punyal kung saan ikakabit natin ang bertud. Tama ka, Aya. Ibig sabihin, ang kailangan lang natin ay isang klaro at siguradong tiyempo. Gagamitin natin ang pana mo. Asintayin mo ang daghamon sa puso niya. Isang beses lang, Puloy. Wala na tayong iba pang chance. Isang beses lang. Oo, at gagawin natin to. Tinulungan ko si Aya na idikit ang bertud ng aswang sa mahiwagang punyal ni Lolo Timon. Naramdaman ko ang init at ang pagpintig ng bato nang hawakan ko yun. Parang unti-unti itong nabubuhay. Nagpunta kami ni Aya sa lumang sementeryo at tama nga talaga ang hinala namin ni Aya. Naroroon nga ang aswang at naghihintay ito sa amin na parabang alam niya na darating kami. Mabuti naman at nakarating na kayo, aking mga bagong kaibigan. Magpapakilala muna ako. Ako si Laraw, isang aswang mula sa sinaunang panahon. Ikinagagalak ko na makilala kayo, mga nilalang dito sa bagong mundo. Nagustuhan niyo ba ang aking munting regalo? Mga bata? Nagsasalita siya. Akala ko isang halimaw yan. Oo naman. Kahit na isa akong halimaw, ay marunong akong magsalita. May utak, may bibig at tenga. Ngayon lang ba kayo nakakita ng isang halimaw na nagsasalita? Ha? Hoy aswang, nasaan na ang ama ko? Ibalik mo siya. Wala naman kaming ginagawang masama sa iyo ah. Ikaw pala ang anak ni Gustavo. Ang anak niyang si Policarpio. Napakagandang pangalan. Bagay sa'yo. Huwag ka mag-alala. Nasa mabuting kalagayan ang iyong ama. Sa katunayan masaya siya dahil kinuha ko siya. Malaki ang kanyang pasasalamat sa akin. Ha? Ang daldal mo? Para sa isang sinaunang aswang? Hindi ka naman pala nakakatakot eh. Para kang engot dyan sa marami mong mga mata. Puloy, huwag ka masyadong nagpapadala sa mga sinasabi niya. Mapanling lang ang mga ganyang klase ng halimaw. Mabuti naman tong si Aya nakakaintindi pa. Isang dalagang may dugungang isang manunugis at mabaylan. Magaling! Mapapakinabagan ko kayong dalawa dito sa aking itinatayong kaharian. Ha? Nangangarap ka pa talaga? Hindi kami narito para makipagkaibigan sa iyo, no? Nandito kami para tapusin na ang kasamaan mo. Hindi ka na dapat nang bumalik dito sa mundong ibabaw eh. Wala ka nang magagawa dyan, binibining manunugis. Dahil sa kasakiban ng mag-amang ito, ay muli ako nagkaroon ng ikalawang pagkakataon na mabuhay.
Kahit na isa kang sinaunang aswang, duwag ka pa rin dahil ginagamit mo ang ibang aswang para utusan. Bakit hindi ka makipaglaban sa amin para makita namin ang totoo mong lakas? Aba, at mayabang ka bata ah. Napakabata mo pa pero napakayabang mo na. Wala akong pakialam kung nayayabangan ka sa akin. Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan ang ama ko? Hindi mo ba nakikita bata? Nandun ang ama mo oh, sa tuktok ng punong yan. Hindi magtatagal ay magiging katulad ko na rin siya. Isang aswang! Ano? Yan palang plano nyo? Nahawaan si Mang Gusting? Nakikita ko sa puso ni Gusting ang kasakiman at kasamaan. Alipin siya sa pera at gagawin niya ang lahat para dito. Kaya nakikita ko na magiging mabuting alagad ko ang taong yon. Kaya ang ginawa ko, pinainom ko siya ng aking dugo para maging aswang na rin siya. Walang iya ka. Napakasama mo. Kahit na masama ang isang tao, may pag-asa pa rin magbago yon. Hindi ako papayag na gawin mo yan sa itay ko. Magbabayad ka sa ginawa mo. Pero huli na ang lahat eh. Kahit na ano pa ang gawin ninyo, hindi na pwedeng bawiin ang sumpa ng pagiging aswang na nasa ugat ng itay mo, Puloy! Duwag! At hindi magtatagal, ay gagawin ko na rin mga aswang ang lahat ng tao sa inyong baryo! Hindi ko yung papayagan. Isa akong manunugis. Pipigilan kita sa lahat ng masama mong balak. Etong sayo, tanggapin mong hagupit ng aking buntot agi! Ha? Buntot pagi! Walang silbi ang bagay na yan sa akin! Abwak! Turuan ng leksyon ng mga mortal na yan! Mula sa likod ni Laraw ay lumitaw ang aswang na abwak. Hindi ito nag-aksaya ng panahon at kaagad na inatake kami. Putya! Buhay pa palang butigi na yan! Akala ko napatay na natin! Pambihira naman oh! Ikaw nang bahala sa butiki na yan. Akin niyang si Halimaw. Ako ang harapin mo, butigi! Etong itak na gawa sa purong pilak ang tatapos sa'yo! Humanda ka! Etong sa'yo! Naninibago ako sa sarili ko ng mga oras na yon, Kabanong. May pagkaduwag talaga kasi ako, lalo na sa mga bagay na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ko. Pero na mga oras na yon, ang nagbibigay ng lakas at tapang sa akin ay ang itay ko. Dahil kung hindi ko tatapangan ang sarili ko at iligtas siya, ay alam kong habang buhay kong pagsisisihan yon. Ilang ilag at atake din ang ginawa ko sa abwak na nakalaban ko hanggang sa nakakita ako ng tiyempo. Natamaan ko ang dibdib niya. Lupaypay itong bumagsak sa lupa at wala ng buhay. Akala ko tapos na, pero may sumunod pang isang abwak. Ilang abwak ba ang narito? Bakit ang dami? Pambira naman oh. Hoy! Tapusin na natin to! Butiki number 2! Hanggat hindi natin napapatay si Laraw, di sila mauubos, Puloy. Ano na, Aya? Habang tumatagal dumarami ang mga abwak eh. Hindi natin kaya mga yan. Tapusin ko ito. Hoy! Laraw! Ako ang harapin mo! Huwag kang duwag dyan! Halika rito! Akala ko ba isa kang sinaunang aswang? Bakit parang takot kang makipaglaban sa isang tao na katulad ko? Natatakot ka ba? Ha? Masyado kayong mayabang. Wala pa kayong napapatunayan sa inyong mga larangan pero kung makapagsalita kayo akala nyo ang gagaling yung mandirigma ah. Sige, pagbibigyan ko yung gusto mo para na rin maturuan ka ng leksyon sa pagiging hambog mo. Eto na ako! Nang makita kong naglalaban na sina Laraw at Aya, ay iniwan ko ang abwak na kalaban ko at tinulungan ko si Aya doon. Hindi ko inaasahan na pwede palang humaba ang dila ni Laraw. Kaya sapul kaming dalawa ni Aya nang hinampas niya ang mga paa namin. Bumagsak kami sa lupa ng sabay. Hindi niyo ako kaya. Kahit pa magsabay kayong lahat at labanan ako,
Walang makakatalo sa akin! Hindi nyo alam kung ano ang kahinaan ko dahil matagal nang nahimlay ang mga katulad naming dagamon! Hindi, nagkakamali ka dyan, Halimaw. Kung ang inaakala mo ay nagpunta kami rito nang walang dalang sapat na sandata, nagkakamali ka. Oo, hindi ka namin papayagang magwagi. Ililigtas ko pa ang ama ko at ang buong baryo laban sa'yo. Hindi magwawagi ang kasamaan, tandaan mo yan. Mas lalo kaming nagulat nang sabay niya kaming sinakal gamit ang kanyang mahabang dila. Halos mawalan ako ng malay dahil sa baho ng laway at hininga niya, Kabanong. Itinaas niya kami sa ere malapit sa mukha niya habang nagpupumiglas kaming makakawala dahil nawawala na kami ng hangin sa baga. Malapad ang kanyang ngisi habang pinapanood kaming nahihirapan. Ha, tingnan mo nga naman. Ang yayabang pero dila ko lang naman pala ang katapat. Sayang kayo. Gusto ko pa naman sana kayong gawing mga alagad ko. Pero sa tingin ko, mas bagay sa inyo ang mamatay. Aya, hindi na ako makahinga. Ang baho ng hininga mo, Halimaw. Hindi ka nararapat dito sa mundong ibabaw. Mas nababagay ka sa impyernong pinanggalingan mo. Magsama kayong dalawa ni Satanas sa impyerno. Etong sayo! Hindi napansin ni Laraw ang isang kamay ni Aya na may hawak na punyal na may bertud ng aswang. Walang pagdadalawang isip na itinarak yun ni Aya sa puso ni Laraw. Kagad na nabitiwan kami ng dila niya, Kabanong. Litong-lito siya habang nakatingin din sa punyal na nakatarak pa sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Ito! Masyado mo kaming minaliit na tao, Laraw. Oo, hindi kami kasing lakas at kasing bilis ng mga aswang. Pero ang pagmamahal na nasa puso namin ang nagbibigay sa amin ng sapat na lakas para talunin ka. Aya, natalo mong Halimaw. Nagawa mo. Mas makapangyarihan ang ibig, Laraw. Ito ang mas mabigat na dahilan kung bakit nagsusumikap kami na talunin ka. Sa kahit na anong paraan, kahit na mukhang napaka-imposible, nakasalalay kasi ang buhay ng aming mga mahal sa buhay sa labanang ito. Walang iya ka. Nilinlang mo ko. Walang iya kayong mga tao. Kahit kailan talaga, napakatuso ninyo. Hindi. Puso ko. Bakit nawawala ang lakas ko? Alam namin kung paano patayin ang isang daghaman na katulad mo, Laraw. Alam na namin! Pinanood namin ni Aya ang unti-unting pagbagsak ni Laraw sa lupa hanggang sa namatay na ito. Nangihina akong napaupo sa lupa at pinahid ang mga dugo na tumalsik sa mukha ko, Kabanong. Tapos na ba ang lahat, Aya? Wala na ba talaga ang Halimaw? Patay na ba talaga yan? Oo, Puloy. Nagtagumpay tayong dalawa sa pagpuksa sa kanya. Pagod na pagod ako. Gusto kong maiga at matulog buong araw. Puloy, kung itay mo, kailangan mo pa siyang ibaba dyan sa itaas ng puno, no? Ay, oo nga pala. Napabalikwas ako nang banggitin ni Aya ang itay ko. Nang maibaba namin siya, ay umuwi na kami. Makalipas ang ilang araw, ay tila bumalik na sa normal ang lahat. Nagising na rin si Itay mula sa napakahabang tulog. Nang tingnan siya ni Lolo Timon, ay nawala na ang sugat niya sa kamay at ayon sa mabuting albularyo, wala na rin ang sumpa na nananalaytay sa dugo ng itay ko. Buloy, anak ko, ano nangyari? Bakit parang ang haba ng tulog ko Maligayang pagbabalik sa mundo ng mga buhay, Tay. Tarantado ka. Ginawa mo pa akong patay. Tulungan mo nga ako. Gusto kong bumagon. Walang lakas ang buong katawan ko, Puloy Bumabawi po kasi ang katawan nyo, Manggusting. Kaya ganyan ang nararamdaman nyo ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Maayos na po ang lagay nyo. Buong akala ko tuluyan ka ng magiging aswang Aswang? Wala akong masyadong maalala Ano ba kasi nangyari? Yung mga aswang, nasa na sila?
Wala na yung mga halimaw na aswang. Pati na yung mga alipores niya. Tinalo na nila Aya at Puloy. Ang gagaling nga nila eh. Alam nyo, napahanga nyo talaga ako. Ang tatapang ninyo. Hindi rin matatawaran ang pag-aalala ko nung sinabi ni Tessa sa akin na sumugod itong dalawang to doon sa lumang sementeryo. Aba, kung kaya ko lang talagang makipaglaban sumunod na ako doon eh. Sus, si Lolo talaga. Wala po ba kayong tiwala sa apo niyong manunugis? Aba, nasa dugo ko na po ang pagiging matapang, no? Kayang-kaya ko na po lahat ng pagsubok, Lo. Pagpasensya nyo na talaga ako ha. Kasalanan ko talaga kung bakit nabuhay muli yung aswang na yun eh. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa kasakiman, hindi sana mangyayari ang lahat ng yon. May buhay pa talagang nawala dahil sa akin. Mabuti naman at aminado ka sa kasalanan mo, Gusting. Bay, siyempre naman. Hindi naman ako pusong bato para hindi umamin sa mga pagkakamali ko. Alam ko na kasing mali talaga ang gagawin ko pero tinuloy ko pa rin eh. Dinamay ko pa talaga ang anak ko. Anak, Tessa, Puloy, sana'y mapatawad niyo ako. At sa inyo na rin, Lolo Timon. Huwag niyo na pong isipin yon. Ang malaga wala nang aswang na daghamon. At hindi na yung babalik pa kahit na kailan. Magpasalamat tayo dito sa dalawa nating matatapang na bayani. Sus, wala ho yun, Lo. Nakakaya pong tawagin akong bayani. Hindi naman po ako ganun katapang eh. Mas okay pa sa akin na tawagin nyo na lang akong Pogi. Mas bagay pa sa akin yun. Aba, pogi ka nga naman talaga, Puloy. Mukhang kulang ka nga lang sa paligo. Kaunting paligo lang. Tako, ikaw talaga, Puloy ah. Ayan ka na naman sa pagiging poging-pogi sa sarili. Totoo naman, di ba? Ayaw mo lang aminin na napupugian ka rin sa akin. Naging payapa na ulit ang buong baryo namin, Kabanong. Nang mapatay namin ni Aya ang daghamon, ay himalang nawala rin ang mga mabababang uri ng aswang. Parang kasamang naglaho ang mga yon nang mamatay si Laraw. Ibinalik namin ang katawan ni Laro sa kabaong niya kasama na ang lahat ng ginto na nakuha ni Itay. Pinugot na rin namin ang kanyang ulo. Hindi namin alam kung bakit may mga ginto sa kabaong ni Laraw, pero ayon sa kaalaman ni Lolo Timon, ay isa yung paraan ng paglilibing ng mga sinaunang aswang. Isinasama nila ang lahat ng mga ari-arian ng aswang sa kabaong nito bago ito inililibing. Nagsagawa si Lolo ng isang ritual ng pagsiselyo ng kabaong para kahit kailan ay wala na makakahukay o makakatuklas ng puntod ni Laraw. Isa yung ritual para masiguro na hindi na muli itong mabubuhay. Si Aya naman ay nagpatuloy sa pag-iinsayo niya sa pagiging manunugis. Habang ako naman ay bumalik na sa Maynila para mag-aral muli. Paminsan-minsan ay umuwi ako sa baryo kapag bakasyon, Kabanong. Hanggang sa natapos ko ang aking pag-aaral. Sa ngayon ay nandito na ako sa England. Dito ako nagtatrabaho at naging asawa ko na rin si Aya. Ilang taon na rin ang lumipas pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang halimaw na mukha ni Laraw. Kapanong, ang pangyayaring yon sa aking buhay ay nagbigay ng isang mabigat na leksyon. Talagang walang magandang patutunguhan ang pagiging sakim. Ang Itay ko na si Gusting, dahil sa pagiging sakim niya, hindi na niya inisip ang kapakanan ng ibang tao at naging daan yon para mapalaya niya ang isang sinaunang aswang. Marami ang nadamay. May naging biktima at may mga buhay na nasayang dahil sa maling desisyon na yon. Pero natutunan ko rin na ang bawat maling gawain ay pwedeng ituwid ng pagbabago, pagsisisi at paghingi ng tawad. Naging leksyon din yon para sa Itay ko, kaya nagbago na siya ngayon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kabanong, at sana meron kayong natutunan na leksyon sa nakakakilabot na pangyayari ng buhay ko. Pero bago ko tapusin ang lahat, may tanong sana ako sa ating mga mahal na tagapakinig.
Kung sa inyo nangyari ang bagay na yon, kung kayo ay nakatuklas ng isang kabaong na may mga ginto at alahas, ano kaya ang gagawin nyo? Itatago nyo ba at aangkinin gaya ng ginawa ng itay ko? O gagawin nyo ang tama at huwag nang galawin ng kayamanan? I-comment nyo na lang po sa baba. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At kung nabitin kayo sa kwento natin ngayong araw, pwede nyo bisitahin ang isa pa nating channel, ang Kabangers TV. Magaganda rin po ang kwento natin doon. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!